Hello po, magandang buhay po sa ating lahat mga kapatid, sa ating Panginoon. Muli ay tayo po ay sama-sama sa araw na ito upang magpuri at maglingkod sa ating Panginoon. Even though hindi tayo magkakasama, physical, ay sama-sama naman tayo in spirit, kasama natin ang ating Panginoon. So, ang ating lesson ngayon, it's about suffering, kung saan ay sa panahon natin ngayon ay nakakaranas ng pandemic ang buong mundo. At kabilang na ang Saudi Arabia, at nandito po tayo sa Saudi Arabia at sa iba't ibang dako ng mundo din ang ating mga kapatid. So ang ating lesson po ay matatagpuan sa Philippians chapter 1 verse 29. Ang sabi po dito, "For it was been granted to you on the behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer from Him." So maliwanag po na ang pagsiserve sa Panginoon kasama na ang tinatawag na suffering. No? So ang mga apostol nung sila ay nag-serve sa ating Panginoon ay na-experience nila ang suffering na tinatawag o yung pagsubok sa kanilang pananampalataya kung paano nila i-defend ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Even though na-experience nila yung mga persecution, pagpatay sa mga apostol, pero hindi yung naging hadlang para sila ay hindi mag-serve sa Panginoon. Gumawa sila ng paraan, ng way para sila ay mag-serve sa Panginoon. So in different places, sila ay nag-serve sa ating Panginoon. So suffering, no? Sa panahon natin ngayon ay na-experience natin yung tinatawag na pandemic or COVID-19. So suffering, bakit na-experience ng tao ang tinatawag na suffering? No? So why does God allow suffering happen? No? So bakit ba naranasan ng mga tao? No? Dahil nga yan ay paraan ng Diyos, no? Para i-remind ang bawat sa atin. Bakit mayroong sakit? Bakit mayroong pandemic? Bakit mayroong calamity? Tragedy, no? So sa Pilipinas, kung ating babalikan, no, yung mga nagdaan, no, sunod-sunod po yung mga trahedya na nangyari. Malalakas na lindol, no, malalakas na bagyo, no, at hindi lang yon, pagputok ng bulkan, no, bulkan Tahal, no, at sumunod naman itong sitwasyon na ito. Yun po ay nararanasan ng mga tao ay para i-remind na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay, no. So ang sitwasyon na yan, ang mga pandemic na yan ay nararanasan natin. Paulit-ulit lang yan na nararanasan ng tao. No? Bakit nga ba? No? Di ba, ang sabi nga sa Ecclesiastes, no? Paulit-ulit lang yan na nangyari. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 to 10. No? All things continue the way they have been since the beginning. What has happened will happen again. There is nothing new here on earth. No? So, hindi yan bago. No? Yung mga karamdaman na yan ay paulit-ulit lang nangyayari sa tao. No? Sabi nga, lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay mayroong reason. No? May mabigat na reason kung bakit nangyayari yung bagay na yan. Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari yung mga bagay na yan. No? So, pandemic, no? Why God does allow, no? Or why does God allow epidemic or pandemic sa panahon natin ngayon? Sabi nga una, na point natin is to awaken people in this world, no? Para gisingin ang mga tao. Bakit kailangan gisingin ang mga tao? Sapagat ang mga tao ay natutulog, no? Ibig sabihin nakahimlay, no? Masyadong relax yung kanilang katawan, no? At nalimutan na ang pagsuserve sa Panginoon. No? Kaya nga sabi ni Isaiah, "Awake, awake, clothe yourself in your strength." O Zion, clothe yourself in your beautiful garments. No? Anong ibig sabihin? No? Na clothe yourself in your strength. No? So, dapat, no? Maging malakas, no? Ang ating spiritual life. Maging malakas ang ating spiritual life. Maging malinis, no? Ang ating kasuotan sa paningin ng ating Panginoon. Di ba? We are clean through the blood of Jesus, no? So, lininis tayo sa dugo ng ating Panginoon. So, dapat yung kalinisan niyan ay mapanatili natin sa buhay natin, no? So, wag na nating balikan yung dati nating pagkatao, no? O Jerusalem, sabi niya, the holy city for the uncircumcised and unclean will no longer come unto you. No? So, maliwanag na wag tayong makisali, no? Sa tagbo ng mundo, no?
yung kasamaan ng mundo. Dapat manatili tayo sa pagsaserve sa Panginoon. No? Sabi nga, di ba, sa Romans, huwag tayong magsihayon sa tagbo ng mundo, kundi mag-iba tayo. No? So sa pagsaserve sa Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon, dapat ay alive tayo sa Panginoon. Nagsiserve tayo na buhay sa Panginoon. No? So kailangan nating mag-serve sa Panginoon. So, maliwanag po, no? Na kailangan nating buhayin yung ating spiritual life. No? Huwag nating hayaan na manghina yung ating spiritual life. No? Sabi nga sa Romans chapter 13 verse 11 to 12, this is necessary because you know the time is already time for you to wake up from sleep. No? So, time, oras na ng gisingin, no? Ang ating natutulog na espiritu na nasa atin. No? Yung ating positive spirit na nasa atin. No? So, kailangan nating palakasin yung ating spiritual life. No? Gisingin. No? Bakit kailangan gisingin? Natutulog. No? Kapag sinabi natin sa Bible natutulog, it refers to the death. No? Yung mga patay. No? No? So, patay. No? Physical, no? At the same time, patay is spiritual. No? Maraming mga tao sa panahon natin ngayon na even though physical, alive, pero they are die spiritual. No? So, sila ay patay, no? Sa paningin ng ating Panginoon. Bakit? No? Sila ay sapagkat makasalanan sa paningin ng ating Panginoon. So, kailangan gisingin sila. No? Kailangan ipaalaala na taligdan nila yung kanilang kasamaan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kung bakit nangyari yung sitwasyon ngayon about pandemic na yan, no? Ang COVID-19 ay nire-remind ang mga tao na kailangan nilang bumalik sa ating Panginoon. Gumising sila sa katotohanan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. May Diyos na righteous, no? Na kailangan ang bawat sa atin ay maging righteous din sa kanyang harapan. Sabi niya, pagkabarilin mula sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Maliwanag na kailangan ang mga tao ay dapat maging banal sa paningin ng ating Panginoon. So, yan ang sabi niya, no? Dapat gumising ang mga tao sa katotohanan sa pamagitan ng aral ng ating Panginoon na matatagpuan sa banal na kasulatan, no? So, sabi po diyan, no? Because our salvation is near now to them to become believers, no? The night is almost over. The day is near. Let therefore put aside the action of darkness and put on the armor of light. So, put aside, sabi niya, no? The action of darkness. So, kailangan hindi tayo magsiayon, no, sa mundong ito, no? So, 'di ba, ang ginagalawan ni Satanas ay ang mundong ito, no? Gusto niya tayong akitin, no, katulad ng ating Panginoon na ipinakita niya ang kagandahan ng mundo, no? Na malugmok tayo sa kasamaan. Pero ang nais ng Panginoon, maging matatag ang bawat sa atin. So sa anong paraan? Kailangan natin, sabi niya, isuot ang baluti ng liwanag, no? Or yung kasuotan ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba sabi dun sa Ephesians chapter 11 verse 18 na kailangan natin isuot, no, ang baluti ng Diyos or ang kasuotan ng Diyos upang tayo ay maging matatag at mayroon tayong panglaban sa ating kalaban, no? Ang naghahari sa kadiliman, walang iba si Satanas. So kailangan nating matatag, maging matatag, no? Kailangan nating isuot, no, yung ating pananampalataya matibay. So dapat meron tayong proteksyon, no? Para sa ganun ay manatili tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Hesus. So, at sabi niya doon, so ang communication natin through prayer, no? So kailangan lagi tayong manalangin sa ating Panginoon. So ang mundong ito, nalimutan nila yung bagay na yan, no? Nalimutan nila yung kanilang relasyon sa ating Panginoon. Naging busy sila sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo. So pangalawa ay kung bakit hinayaan ng Diyos yung mangyari yung bagay niya, no? To alert us or be vigilant all the time, no? So, dapat maging alerto tayo all the time. Maging vigilant tayo all the time. Maging watchful tayo all the time. So, ibig sabihin lang na kailangan nating maging handa sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, no? Even though ay
sa paningin natin ay kalmado lang, no? Akala natin is normal lang, pero meron palang tragedy na mangyayari, no? Or trahedya na mangyayari sa mundong ito, no? So kailangan nating palakasin yung ating spiritual life, no? Sapagkat yung ating kalaban, sabi nga ay napakasipag, no? So kailangan nating maging masipag din naman, no? So sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be clear-minded and alert. So sabi niya clear-minded, no? So dapat malinaw, no, yung ating pag-iisip, laging handa, no? Sapagkat sabi niya diyan, your opponent, yung ating kalaban, the devil, no, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour, no? So naghahanap siya, no, ng makakasama niya doon sa impyerno, itong si Satanas. So kailangan natin proteksyonan yung ating sarili, no, sa lahat ng oras, no, sapagkat ang ating kalaban, no, hindi yan natutulog, no. Walang kapaguran yan. Hindi tayo katulad nating mga tao, mayroon tayong kapaguran. Pero matatagumpay ang bawat sa atin sa tulong ng ating Panginoon. Basta't manalig tayo sa ating Panginoong Hesus, at the same time gawan natin, samahan natin ng aksyon natin, samahan natin ng paggawa ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. So sa panahon natin ngayon, kasi ngayon is ang mga tao very relaxed, no, self-satisfied, no? So nasisiyahan sa mga bagay na ginagawa nila sa buhay nila, no? Lalo na ngayon, masyadong busy ang mga tao sa trabaho, sa happy-happy, no? Sa lahat ng mga makamundong pamumuhay, you know? So, gusto ng Panginoon na maging alerto ang bawat sa atin, no? Huwag natin ma-experience yung naranasan ng mga tao noong panahon ni Noah, no? Ano ba ang nangyari sa panahon ni Noah, no? Masyado silang kampante, no? Na normal lang ang lahat, kumain, matulog, magpakasaya. So, yun lang ang ginawa ng mga tao, no? Kumain, matulog, magpakasal, no? At yun nga ang sinasabi ng banal na kasulatan doon sa Mateo chapter 24 verse 37 to 39. Na sabi niya, for the coming of the Son of Man will be just like the day of Noah, no? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay katulad ng pagdating ng flood during time ni Noah, no? Ano bang nangyari noong panahon ni Noah, no? For at is those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day of Noah entered the ark, and they did not understand until the flood came and took them all away. So namatay lahat ng mga tao maliban sa family ni Noah. 8 kaluluwa lang ang naligtas, ang sabi ng banal na kasulatan. So malinaw na maging alerto ang bawat sa atin, maging handa anytime, no? Kasi nga hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Are we ready, no, sa pagdating ng ating Panginoon? Handa na ba tayo talaga, no, sa pagdating ng ating Panginoon? So, nasa inyo yan, no? Nasa inyong sarili, alam natin sa sarili natin kung ready na ba talaga tayo, no? Katulad ng time ni Noah, no? Ay, time ni Lot, di ba, kung paano siya iniligtas ng Panginoon, no? Na ginunaw niya ang Sodoma and Gomorrah dahil sa kasamaan. So sa panahon natin ngayon, no, kung bakit nagkaroon ng epidemic, dahil nakita ng Diyos maari na ang mundo ay puno na ng kasamaan, no? So gusto niyang linisin ang mundo, no, sa pamagitan ng pandemic na ito. So kailangan, no, hindi tayo mapabilang doon sa bagay na yun, no, na makitaan tayo ng Panginoon ng kasamaan sa buhay natin, no? So, kailangan i-maintain natin yung ating good life, no? Ang ating pagiging mabuti sa paningin ng ating Panginoon. So, dapat naging ready tayo. Meron tayong time sa ating Panginoon, no? So, even though wala tayong devotion or tinatawag na divine service every Friday, na sama-sama tayo doon. So, temporary ay tinanggal muna yon para ma-prevent yung pagkalat ng virus kung sakali man. Yan ay way din ni Lord, no, na magkaroon tayo ng time para sa sarili natin kung paano tayo makipag-communicate sa Panginoon.
na magkaroon tayo ng quiet time, no? Sa serve sa Panginoon, no? So ibig sabihin ng quiet time, no? Meron kang time ng pagpe-praise sa Panginoon na wala kang iniisip kundi ay ang makipag-communicate sa Panginoon, kausapin ang Panginoon sa lahat ng mga hinihiling mo sa Kanya, no? So yan, no? So yan yung reason, maging alerto ang bawat isa sa atin sa lahat ng aspeto. Bakit kailangan nating maging alerto, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Kasi nga, di ba, nabasa natin kanina, no? So masipag yung ating kalaban, no? Paano natin labanan yung ating kalaban na yan, no? So sabi nga ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 9 to 10, no? Resist him, no? So resist, no? Labanan mo siya, no? No? At ang sabi diyan, no? And be firm in the faith. So kailangan dapat kapag nilabanan mo ang si Satanas, no? Ang diablo, ang devil, is dapat yung faith mo is matibay, no? Firm, no? So matatag dapat, no? Hindi matinag, no? So paano mo labanan siya kung mahina ang faith mo, no? So kailangan ay dagdagan natin, patibayin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa anong paraan, no? Through devotion, no? So kaya nga dapat magkaroon tayo ng daily devotion. So yan yung nais sana ng IGC family, na magkaroon tayo ng everyday devotional, no? Magkaroon tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, at kung paano ito magrema sa buhay natin, kung paano natin i-apply ito sa buhay natin, no? At magkaroon tayo ng time, no, sa pagpe-pray, no? At pagpapalakas sa mga kapatid natin, lalo na sa mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, no? So yan, no? Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering, no? So kapatid, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang tayo yung nakaka-experience ng sitwasyon nito. So lahat tayo ay makaka-experience ng suffering, no? Ng mga pagkahirapan ng buhay, no? Kasi nga part yan ng training ba ng bawat isa sa atin na dapat maging matatag. At sa pamagitan ng bagay na yan, matututo tayo, no? Ma-develop natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon, no? After you have suffered, sabi niya, for a little while. So yung trahedyang yan, yung pagsubok na yan sa buhay natin ay temporary lang yan, no? So yung epidemic na ito ay temporary lang yan, no? Matatapos din yan sa biyaya ng Panginoon, no? So antayin natin matapos yan, at alam natin na mayroong biyaya, may blessing na kasunod yan, no, sa buhay natin, no? So part yan ng training ng bawat sa atin, no? He called you by Messiah Jesus to His eternal glory. He will restore you, establish you, strengthen you, and support you, no? So sabi niya, will restore you, no? So kung ikaw man ay na-distract, no? Nawala sa pagsaserve ng Panginoon dahil sa problema sa buhay, no? Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid, no? Magbalik loob tayo sa Panginoon at i-restore tayo ng Panginoon, no? Establish you, no? Patatagin ka ng Panginoon. Kailanman ay hindi ka mawawala sa Kanya, no? Palalakasin ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lahat ng needs mo, lahat ng pangangailangan mo, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Yan yung promise niya sa atin, no? Na hindi tayo kailanman iiwan, hindi tayo kailanman pababayaan. So yan, no? Okay, pangatlo na reason kung bakit, why does God allow suffering, no? Pangatlo is to strengthening our deep relationship to God, no? So para palakasin yung ugnayan natin sa Panginoon, yung relasyon natin. Kumusta na ang relasyon natin sa ating Panginoon Hesus? Matibay pa ba? No? Malakas pa ba? Natitinag ba dahil dun sa mga news, mga problema, no, na pinagdadaanan natin yan? So saan na yung ating faith ngayon, no? So dapat mapalakas natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon, no? So 1 Peter chapter 5 verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you
and make you strong, firm, and steadfast. No? Malinaw na palalakasin tayo ng Panginoon. No? So yung suffering na yan, yung pandemic na yan, karamdaman na yan, nilipas din yan, kapatid. No? Maniwala ka lang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay na lahat ng mga bagay na yan ay matatapos na sa tamang panahon. No? Okay, no? So Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, no? So, ikaw ba'y nagugulimahanan, no? Natatakot sa sitwasyon ngayon, no? Maniwala ka sa Panginoon, no? Na ikaw ay tutulungan ng Panginoon at malalagpasan natin ang pagsubok na ito sa buhay natin, no? Ang epidemic na ito ay malalagpasan natin sa biyaya ng ating Panginoon, no? So, ano ang dapat natin kailangan, no? Para matanggal yung doubt, no? Sa sarili natin, kailangan, no? Lumapit tayo sa Panginoon. 'Di ba? Sabi niya, but in every situation, no? So lahat ng sitwasyon, no? Ano ba ang naranasan mo ngayon, kapatid, no? Sa buhay mo. By prayer and petition, sabi niya, with thanksgiving, no? So prayer, manalangin ka sa Panginoon. Ilapit mo lahat ng suliranin mo, problema natin na na-experience natin sa Panginoon, at huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Kanya. So yung dinadanas natin na pandemic na yan, dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Bakit? No? Kasi nga, iyan ay way ni Lord para patalagin ka, kapatid. No? Yan yung way ni Lord para ikaw ay magtagumpay, no? Lumakas, no? Sa iyong pananampalataya sa Kanya. No? So, hindi yan reason para ikaw ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon, na matatakot ka at dahil doon ay huwag ka nang mag-serve sa Panginoon. No, no. Yan yung way, no, na ginamit ni Lord para patatagin ka, kapatid, at ikaw ay magpatuloy na mag-serve sa Kanya, no? So, yan, sabi niya, present your request to God, no? So, pag-pray natin sa Panginoon, lahat ng hilingin natin. So, sama-sama tayo manalangin sa araw na ito, na kung saan hilingin natin sa Panginoon na matapos na ang COVID-19 na naranasan natin ngayon, no? So, sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Everything ay magiging possible sa Kanya. So, kung nagawa niya na magkaroon nito, ay kaya niya ding tanggalin ang bagay na ito sa biyaya niya sa atin, no? And the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, kailangan lang, no, natin na isipin na meron tayong Jesus sa buhay natin, no? So lahat, no, kung siya ay nagtagumpay, ang kanyang mga lingkod ay magtatagumpay din balang araw, no? So yan yung pangako niya sa atin, di ba, no? Ang lahat ng mga lingkod niya ay magtatagumpay. So sa Romans din chapter 8 verse 38 to 39, for I am convinced that neither death or life, neither angels nor demons, neither the presence of the future, nor any power, neither high nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. No? Maliwanag, no, na walang makapaghihiwalay, no, sa pag-ibig ni Kristo sa atin, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Ito ba ang kamatayan, no? Sakuna, karamdaman, so lahat ng mga bagay na yan, hindi yan magiging reason para mawala ka sa pagsaserve sa Panginoon, no? So sa araw na ito, no, ini-invite tayo ng Panginoon na magtulungan, ipag-pray natin, no, na malagpasan natin ang lahat ng ito, mga kapatid, no? Psalms chapter 112 verse 6 to 8, na sabi niya, surely, no, sure, sabi niya, surely the righteous will never be shaken. So hindi kailanman matitinag ang mga lingkod ng Diyos, no? Basta ikaw ay matuwid, ikaw ay firm ang faith sa Panginoon, kailanman hindi ka masishaken sa iyong pananampalataya, no? They will be remembered forever. They will have no fear nor bad news, no? So
yung mga news na nababalitaan natin, bad news, no? Hindi yan bad news, no? Nagiging good news yan sa mga Kristiyano. Bakit? No? So yan ay reminders sa bawat sa atin na always mag-stay tayo sa ating Panginoong Yesus, no? The heart are steadfast, no? Is steadfast, no? Ang ibig sabihin ng steadfast, no? So ikaw ay ibig lang sabihin na ang iyong pananampalataya, ang iyong pagsiserve sa Panginoon ay consistent, no? Hindi nagbabago kailanman, no? So trust, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi niya, trust in the Lord. Their hearts are secure, no? So maging secure ka, no? Ikaw ay ingatan ng Panginoon. They will have no fear. In the end, they will look the triumph on their foes, no? So magtatagumpay tayo sa ating kalaban, no? Ang sakit na ito, magtatagumpay tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Do not fear, no? So yan ang pangako ng Panginoon, no? Sabi niya, huwag kang matakot, no? Or discouraged, for the Lord will personally go ahead on you, no? So ililid ka ng Panginoon. Magtatagumpay ka sa biyaya ng Panginoon. He will be with you. Sabi niya, He will neither fail you nor abandon you. Hindi ka kailanman iiwan ng ating Panginoon, no? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesus, no? Magtiwala tayo sa kapangyarihan niya, no? Magtiwala tayo sa ating Diyos Ama. Kung ang Diyos nga binigay niya yung kanyang anak, no? Lahat ng bagay na na-experience natin yan ay part ng training natin para tayo ay maging matatag, no? So yan, no? So nawa ay nagbigay sa atin ng encouragement ang aral na ito na kung saan ay nire-remind tayo, no, ng Diyos na kailangan maging alerto tayo, gumising tayo sa katotohanan na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. At dapat laliman pa natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesus na nagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. So, yung na-experience natin yan, sabi nga ng Romans chapter 8 verse 18, no? I consider that all present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, no? So, yung paghihirap natin na yan, no? Matatapos din yan. At ang paghihirap na yan ay hindi mawawalang kabuluhan. Bakit? No? Meron pangako ang ating Diyos, no? Yan yung promise niya na makasama natin doon sa kalangitan, no? Ang tahanan ng Diyos, no? Makakapiling natin ang ating Diyos na buhay doon sa kalangitan. So tandaan natin na ang naranasan ng mundo ngayon ay babala sa bawat sa atin na kailangan tayo ay magbalik loob sa ating Panginoong Hesus. Magbalik loob tayo sa ating Diyos na buhay, no? Kung ano man ang mga nagawa nating mga pagkukulang ay ilapit natin sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon na patawarin tayo sa ating mga pagkukulang na ito at ilapit natin sa Kanya na patatagin pa yung ating pananampalataya at malakas ang bawat sa atin hanggang sa matapos ang ating tagbo dito sa mundo. At sabi nga, makikita tayo sa final. God bless everyone. Muli ay purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, O Lord God. Yes, O Lord God. Bless us, O Lord God, in this place, Panginoon. In this world, Panginoon, kung saan, Panginoon, ay nakakaranas kami ng suffering, nakakaranas kami ng mga trials, mga situation na kung saan, Panginoon, ay nanghihina ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Yes, O Lord God. Kung kami man ay nagkasala, Panginoon, ay nagpapakumbaba kami, nagpapalinis kami sa iyo, Panginoon. Forgive us, O Lord God. Linisin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Yes, O Lord God, sa araw nito, Panginoon, ay nilapit namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na sila ay iyong pagalingin, Panginoon. Kung sila man ay may nagdadanas ng karamdaman na ito, ang COVID-19, Panginoon, nanawala kami na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ang siyang maglinis sa kanila, Panginoon, at sila ay gumaling na sa kanilang
karamdaman na ito, Panginoon. Yes, Lord, you are full of grace, Panginoon. Forgive us, O Lord God. Yes, O Lord God. Forgive this word, Panginoon, sa mga kasalanan ng mundo, Panginoon. Yes, Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na mahawa ang iyong mga anak, Panginoon, sa mundo ito, Panginoon. Kundi bagkos, kami po ay masumpungan mo nawa, Panginoon, na mayroong pagkatakot at may pagkasunod o pagsunod sa iyong mga aral, Panginoon. Yes, Lord, kung patatagin mo, magkaroon kami ng one spirit, Panginoon, one mind, Panginoon, na sama-sama na maglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi ito hadlang, Panginoon. Yes, Lord God, sa araw nito, Panginoon, dinideklara namin na mayroon kaming Jesus sa buhay namin. Kaya we declare, Panginoon, na magtatagumpay ang bawat ang bawat isa sa amin, Panginoon, through your grace, Panginoon. Yes, Lord, bless your people, bless your nations, Panginoon. At ang epidemic nito ay mawawala in the name of Jesus. We declare in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen.